Ondo, kaliwat kanan ang pinagkakaabalahang racket. Kailangan niya raw kasing kumita kahit wala siyang nakikita. Nais ko pong humiling para sa aking kapatid na si Ondo. Magkahalong awa at hanga ang nadarama ko sa tuwing naalala ko siya. Si Ondo po kasi ay may kapansanan, pero parang hindi makikita ang kakulangan sa kanya dahil mas umaangat ang pagpupursige niya sa trabaho. Sa sitio Makamote sa isla ng Burias, Masbate, isang maninista ang kilala ng lahat. Oo ba? Para problema ba na para nawa nila mga tao. Siya si Ondo. Managat ang utanig ko matay lang yung bangika. 13 anyos pa lang daw, sumasama na siya sa lao para mangisda. Wala mang makina ang kanilang bangka. Ayos lang daw hanggat kaya pumalao. Walang ibang kasama si Ondo bukod sa nakababatang kapatid na si Angelito o si Ann. Walang takot nilang hinaharap ang hamon ng malawak na dagat para lang makapangisda. Bakit nga ba kakaiba si Ondo? Pansinin ang kanyang mga mata. Bibihira, di ba? Ang bulag na mangingisda. Yung pangingitang kasi, maituturing na yun yung pinaka-inaasahan. Maswerte na po kung makaka-10 beses po sa isang buwan na makakalaot ka. Nakapagtataka kung paano nagagawa ni Ondo ang pumalaot. Pero anya, basta ginusto mo at wala kang takot, kayang-kaya. Nagtitiwala ko sa sarili ko. Bakit may makapansanan po. Tapos matatakot po tayong gumawa ng mga imposibleng bagay na kaya naman pala natin gawin. Alisin po natin yung takot sa sarili natin kasi yun na lang yung magiging puhunan natin, yung tapang ng loob para makaya po natin gawin yung mga nais natin gawin. 2.1 times 55 is 100, 1550 pesos. Hindi man nakapag-aral ng formal si Ondo, matalas naman ang kanyang pag-iisip at memorya. Mga bagay na mahalaga para siya'y makapaghanap buhay. Masaya na nga ako pag mayroon lang 50 pesos per day. So, kaso lang, hindi lang po siya permanente talaga. Kahit anong pinapasok niyang negosyo para makatulong lang siya sa mga magulang niya. Lalo na nung mamatay yung papa niya, yung lolo ko. Talagang ginawa niya ng paraan para makatulong sa mama niya at saka sa mga kapatid niya. Magkano tayo? At aba, si Ondo pala ang maaasahan din nila pagdating sa pagpapaload sa cellphone at pag-igib ng tubig. Naniwala na lang po ako sa kanila na honest sila. Hindi man siya nakakakita, hindi bale na mahirapan daw siya paruot parito sa lugar na may signal basta may kita. Sa ulado ko na yung mga number nila kasi sa akin naman sila nagpapalo. Wala man nakapunbok dito sa cellphone ko pero sa utak nakaano. Tila wala sa bokabularyo niya ang salitang pagod. Isipin mo po, pag nakakalimang container ka po sa isang araw, so 50 pesos na po yun, malaking bagay na po yun. Sinusuportahan ko na yung talaga yung sarili ko kahit sa unang beses nababangga, pangalawa nababangga. So, nasanay na lang po hanggang sa natuto po maglakad na mag-isa. Mula dito po, papuntang Bukay-Engganyo, maglalako po ng isda, mag-igib po na mag-isa. Natutuwa ako na nakaya ko tong gawin to, na hindi pala sagabad tong kapansanan na to para magawa yung mga ibang bagay na mahirap gawin sa mga katulad ko. Siya man ang bali padre pamilya sa amo karon. Simulang namatay ang stepfather niya. Pero may mas malalim na dahilan na pinanghuhugutan daw si Ondo kung kaya nagpupumilit siyang magsikap. Hindi ko nga alam na yung pangalawa kong asawa, sinasaktan pala siya. Hindi ko alam, hindi sinabi niya. Alam ko lang yon, yung namamatay na yon, yung stepfather niya. Yun yung parang nagbigay sa akin, sabi ko, gagawin ko ang lahat paglaki ko na maipakita ko sa inyo na hindi po ganun ang magiging kapalaran ko dito sa mundo. Sabik na nga raw si Ondo noon sa pagmamahal ng isang ama at kuya.
Kaya ngayon, nais niyang maging mabuting kuya kay Ann. Si Ondo mismo ang sumusuporta sa pag-aaral ni Ann na nasa high school na ngayon. Sa bawat araw na dumarating, panibagong pakikipagsapalaran ang hinaharap ng anak ni Aling Carmen. Kawawa nga eh. Lalo na pag nandoon sa dagat. Nandiyan lang ako sa baybay. Palagi lang ako nagkikita sa ilang hanggang di pa sila makarating. Pero para kay Ondo, lakas ng loob ang katuwang niya. Maaring nabubuhay siya sa madilim na mundo, ngunit ang totoo, siya ang tumatayong liwanag at pag-asa para sa iba. Kasi po para sa akin, ibahin ko yung mga prediction ng mga tao sa mga katulad ko na pabigat sa pamilya, problema sa pamilya. Ako yung tumutulong sa kanila. Ako yung nagsisikripisyo kasi sila yung magsakripisyo. Ayoko po kasi na may magtulad sa iba kung may mga kapansanan na parang pinabayaan na po nila yung sarili nila. Sa aming programa, ang kwento ni Ondo nang nag-email ang kapatid niyang si Baby Rose sa amin. Para sa akin, kung ako nga na kumpleto, nahihirapan akong maghanap buhay. Tapos siya, nakikita ko siya, lahat ng paraan ginagawa niya. Habang nasa trabaho ang kanyang asawa, direct selling naman ang pinagkakaabalahan ni Baby Rose. Kahit papano, nakapag-ipon daw siya noon para may mairegalo sa kanyang kuya Ondo. Ay, gift ko po ata sa kanya noong December. Kasi yun lang yung hiling niya sa akin. Magkaroon siya ng radyo. Ayan. Ilan lamang po ito sa mga regalong ibibigay namin para kay Ondo at excited na rin po ako makilala si Baby Rose na siyang nag-wish para sa kapatid niyang si Ondo. Lingid sa kaalaman ni Baby Rose, kakutsaba namin itong prospect niyang customer. Hi, Baby Rose! Ako si Vicky. Kaliko dito ka. Anong leksyon na natutunan mo sa kuya mo? Kahit na may kapansanan ka, huwag kang susuko sa buhay. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Kuya, sana mag-ingat ka palagi. Sana buhay mo kasi delikado para sa kanya. Tsaka yung paniniwala niya kay God, sana pagpatuloy niya pa rin. Kasi parang yun po yung gabay niya. Baby Rose, meron kami regalo para sa kapatid mo. At syempre, ang pinaka-importante, gusto ko, ikaw mismo yung magbibigay nito sa kanya para sa amin. Ikaw nang pupunta doon. Ha? Thank you rin, Baby Rose. Thank you, thank you, thank you. Mula Maynila, bumiyahe na si Baby Rose patungong Albay. At mula rito, may 3 oras na biyahe pa siya sakay ng bangka patungo sa Burias Island, Masbate. Hello, kuya. Kamusta ka? Excuse me. Ha? Parang biglaan yung pagdating mo ah. Kilala mo ako? Oo, yung kapatid ko si Baby Rose. Gusto kitang tulungan, pero wala akong sapat na may tutulong sa'yo. Matutupad yung mga wish. Pinabigay ito ni Miss Vicky Morales. Isa-isang ibinigay ni Baby Rose ang laman ng kahon kay Ondo. Itinuro rin niya sa kanyang kuya kung paano gamitin ang mga gadget na nakalaan talaga para sa tulad niyang hindi nakakakita. Si Yahweh lamang ang banal. Wala po Masaya. naroon ang babae. Minsan, Kasi natutulog siya nakikita ko sa kanya kanyang na kung saan kahit naroon papaano din ang kapanatikan. nakatulong ako sa Madaling kanya. araw at may sintipangin. Salamat ka dako sa inyo. Kay pag kumakahibaw nga karong adlaw may moabot sa amo na grasya na para sa akong anak. Pansamantala naming iniwan ang isla ng Burias para samahan sina Ondo sa isang eye clinic dito sa Albay. Ito ang kauna-unahang beses na mapapasuri ni Ondo ang kanyang mga mata. Yung mata niya, hindi nga natin napatingnan nung bata siya. Nung lumaki siya ng lumaki, lumiit na po yung mata niya. Hindi na rin po gumagana. Kahit operahan natin, kahit patakan natin ng gamot, so sad to say, hanggang dyan na lang talaga ang paningin ni Mr. Aryon.
May pira sana kami noon. Hindi siguro ganyan siya ngayon. Pero sa kabila ng bad news, nananatiling positibo ang pananaw ni Ondo. Hindi po pa rin ako nawala ng pag-asa na darating din yung milagro po na galing po sa malapan sapagkat wala po posible sa Diyos. Lingid sa kaalaman ni na Ondo, ang buong barangay ng Sitio Makamote ay nagtulong-tulong para ihanda ang espesyal na sorpresa. Pagbalik ni na Ondo, may isang bagay pa na naisa. Wow. Ano to? Wakan mo. Ano yan? Di ba yun ang gusto mo? Cellphone na nagsasalita? Nakaprograma ang cellphone para maari siyang magamit ng isang bulag tulad ni Ondo. Masaya po. Sa lahat-lahat ito po yung pinapangarap ko eh. Hindi na kinakailangan pa na tumawag ng ibang mga tao. Maraming salamat talaga kay sa wish ko lang at sa kapuso talaga. May puso talaga silang tumulong sa mga taong naibigay nila yung mga kahilingan. Kaligayahan ko na rin po yung maging masaya sila. Kaya rin ng cellphone na ito na basahin ang mga pumapasok na mensahe. At ang first message nito, One conversation, wish ko lang. One, Ondo, may surprise pa ang wish ko lang pera sa ayo sa Sitio Makamote. Ondo, 356. may surprise ang wish ko lang para sa'yo sa Sitio Makamote. 356. Punta tayo. masayang ingay at tugtugin ng banda ang sumalubong sa masipag na bulag na mangingisda. Oh, lapit pa Ondo para malaman mo ang isa sa pinapangarap mong regalo na magagamit mo sa pinundar mong bangka. Ano yan? Makina po. Walang iba, kundi ang bagong makina na 13 HP. Saktong-sakto ito para magamit mo ng maayos at ligtas ang iyong bangka. Kabilang na rin ang dagdag na gamit para sa pangingisda. Kung huwag pong isipin yung negative lagi na po maging positibo sa buhay. Eh, darating yung panahon na gagawa po ang Diyos ng paraan para may bigay po yung kulang sa buhay at gagamit po sila ng mga tao na makakatulong po. Sobra-sobra po. Hindi ko po na-expect na ganito po karami yung maibigay nyo. Maraming salamat po. Pinatunayan ng natatanging bulag ng Sitio Makamote na walang pangarap ang hindi kayang abutin. Basta may tiwala ka sa iyong sariling kakayahan. Ondo, saludo kami sa iyo.